Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, may tanong ako sa inyo. Ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kung marinig po ninyo ang salitang online gambling? Iisipin po ninyo ito ay isang sugal na ang platform ay cellphone at computer. Ang iba naman sinasalarawan ito na nakaka-addict at nakakasira ng kabuhayan pati na rin pamilya. Marami na po tayong nababalitaan na marami ng nasirang pamilya dahil na-addict sa pagsusugal online. Meron dyan na ibenta lahat-lahat ng mga ari-arian makasugal lang at sa huli nababaon sa utang. Halimbawa nito, Itinuturing ng World Health Organization bilang sakit at public health concern ang gambling disorder. Sa Pilipinas, hindi may kakailang marami na ang sumubok at nalulung dito. Mula sa pataya-taya, pagpusta, hanggang sa wala nang matira. Narito po. Mula umaga hanggang gabi, nagpipipindot lang sa cellphone ng 24 na taong gulang na si Lichelle. Hindi siya nagte-text o nagsuscroll sa social media. Nagsusugal siya sa online gambling sites. Noong year 2020 po, may nag-invite po sa akin na mag-agent nga po dun sa sugalan kasi nga daw po malaki daw po yung income. Hindi po ako nakontento dun sa komisyon. Napatry na rin po talaga ako nung laro. Card games at slot machine daw ang kanyang nilalaro online. Ang dapat subok lang, naging mayat-maya, araw-araw hanggang sa hindi na niya napigilan. Noong una po, libangan lang po talaga. Masaya na po ako pag nananalo po ako ng 500. Tapos yun po, pag po natatalo po ako, naghahabol po ako ng talo. Pag talo po yung 1,000, magka-cash in po ako ng 5,000. Talo na naman yung 5,000, 10,000 naman po hanggang umabot po ng 100,000. Mahigit yung taya ko. Ngayon, 4 na taon na siyang lulong sa sugal. Umabot na sa 1.5 million pesos ang naipatalo niya. Naubos ang lahat ng kita niya bilang online seller. Lubog na rin siya sa utang. Muntik pa raw silang maghiwalay ng kanyang asawa. Napapabayaan na raw kasi niya ang anak dahil sa kasusugal. Minsan po nagtatago po ako sa CR, doon po ako naglalaro. Tapos pag natatalo po ako, mainit po ang ulo ko. Ang 26 na taong gulang namang si Idoy, aminadong lulong din sa online gambling. Mahigit 1 milyong piso na rin ang kanyang naipatalo mula lang Setyembre noong nakaraang taon. Masaya po siya na parang yung dopamine mo sobrang taas. Na parang, okay. Sige, dire-diretso tayo. Eventually, kasi nanalo ka ganong amount. Pero kung ano man ang napanalunan niya, itataya niya rin lahat. Kapag dumating na yung sahod, itataya ko pa rin siya na parang kahit may kailangang bayaran, i-risk ko pa rin yung pera. Nangutang na rin siya sa illegal na online lending app sa sobrang pagkadesperadong makapagsugal. napanood po ninyo mga kabunyog? Yan po ang halimbawa ng mangyayari kapag na-addict na sa sugal na ito. Ngayon, bakit ko po ito natanong sa inyo mga kabunyog? Dito po kasi sa napanood kong interview kay Digong Duterte kasama si Harry Roque. Dito natanong si Digong ni Roque about sa kanyang kontrobersyal na Executive Order No. 13 na hinggil sa pag-regulate ng online gambling or sa madaling salita, pagligal ng sugal online, tulad nitong pinanood ko po sa inyo. Sabi dito ni Digong, hindi niya raw madaling maitigil itong sugal na ito kaya ang kanyang ginawa ay niregulate niya ito. Sa halip na patayin ang problema, ginatungan pa niya ito. Sabihin na natin na niregulate niya ito. Nagbigay siya ng limit sa kung sino man ang pwedeng maglaro, pero kagaya sa ating napanood wala rin silbi ang pag-regulate ni Digong sa online gambling, marami pa rin ang nasisira ang buhay dahil dito. Sabi nga imbis na patayin mo binigyan mo pa ng pagkakataon itong sugal na mabuhay ng malaya at legal. Anyway, panoorin po natin ang patotoo na siya mismo ang pasimuno ng nasabing online gambling na ito. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order No. 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro,
yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Karami diyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano na sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Ay lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-concentrate dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you. Hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Ospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman andun na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Eh di sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa ring galaw dun sa Kongreso. Either way, to outlaw it or to legitimize it. So, soldado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are in. This is not a perfect country. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. Kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Mga bata, at saka you limit it to persons who can,
afford it lang. Hindi casino. Hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman casino yung may mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Anong sinabi niya? Look into the larger picture. Now who's talking? Pero hindi mo nakita ang epekto ng sugal sa bawat pamilya? Aminin na natin, wala talagang maidudulot na maganda itong online gambling dahil ito ay isang sugal na nakaka-addict at pwedeng sumira ng inyong buhay. Di ba napanood po ninyo yung halimbawa na nangyari sa mga na-addict sa sugal? Halos nabaon sila sa utang dahil nalolong na sila sa sugal. Kaya wala talagang naging magandang dinulot itong pag-regulate ni Digong sa online gambling, lalo na sa Pogo. Kaya wag mong sabihin Digong na nakatulong itong Pogo at online gambling sa ekonomiya ng bansa. Dahil kung iisipin kahit wala ang mga ito, may sobra-sobrang pera ang bansa, ang problema lang madami kayong korap. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.